para sa kapitan na, para sa akin na. Mm. Kasi marami din mga kapitan na pag isa-isa lang, isang third meter, tapos bata pa yung kapitan na. Sa akin, sabi ko, kung maging kapitan ako, gusto ko na kasi yung prepared talaga, na hindi pwede yun na Napilit lang, parang ganun. napilit lang, or kasi last na yun eh. Nandun na, pagdating mo sa barko, kung kapitan ka, lahat ng mga problema dyan, ang final doon sa'yo eh. Yes, Sa akin na. So lahat ng pressure dito na sa akin. Tapos kulang ako sa sa armor, hindi pa kumpleto. So pumasok sa isipan ko na bago ako makapitan, kailangan ready talaga ako. So nag-shipment ako hanggang, kasi ang nung sumampa ako na 2004, ibig sabihin 2014 kailangan kapitan ako kasi 10 years. 10 years ang 10 years. So hanggang nagsakay ako ng achievement balik. Ang mga kapitan na nagsasabi sa akin, Chief, pwede ka na maging kapitan. Yung isang kapitan sabi, mas magaling ka pa sa akin, bakit ayaw makapitan? So pumasok, pwede na siguro talaga. Nung achievement ako, nagpa-practice na rin ako ng mga maneuvering. Nakikita ko rin na pwede na ako kasi makita ko na, ma-observe ko na yung galaw ng barko, yung trabaho ng kapitan, dapat marunong ka talaga sa mga maneuvering ganyan. Yun naman ang pinaka-crucial. Maliban sa mga papeles, sa barko ganito, management sa mga crew, yung isa pa dyan, yung maneuvering. So nakita ko, mayroon akong skills sa maneuvering. Kaya, nung umuwi ako, 2013, nabuo na talaga sa isipan ko. Pagbalik ko, Ready ka na. Mag-ready na ako maging kapitan. Pero sumakay pa ako isang beses. Okay. Ngayon, bago ako sumakay, nag-apply ako sa isang agency Okay, na as master. Kaso, hindi man ako natanggap. So, sabi ko, sakay muna ako kasi meron pa man isang year. So, sumakay ako. Tapos, umuwi ako October 2014. Tapos, pero medyo na humina na ako. Sabi ko, hindi talaga natupad yung sinabi ko, 10 years. Yun, hindi talaga natupad. Tapos pagdating ko sa bahay, kasi October na yun, sabi ko, mahal, isa na lang talaga, hindi talaga natupad. Sabi ko na sa'yo, sabi ng misis ko, pero okay lang yan, kasi isa na lang, baka next year, maging kapitan ka na. Sabi ko, ayaw ko. Kasi yung gusto ko, after 10 years. So ang 10 years is ngayon, 2014. Okay. So ngayon, October na, November, 2 buwan na lang. Patapos 2 buwan na lang. Tapos 10 years, so next 11 years na. So ibig sabihin, ang gusto ko sana ma-proof talaga. Yung makuha mo within 10 years talaga. Pag gusto mo, tapos sinabi mo, tapos gagawa ka ng paraan, matupad talaga. So kung yun ang nasa isip ko, ngayon, kung hindi ko matupad yun, ibig sabihin, parang imposible pala. Ganun, no? So, nagdasal ako ganito sa Panginoon. After weeks pa lang ako dun sa sa bahay, tumawag yung agency. Hello, Kap. Kap natawag sa akin kasi nag-apply ko sa kanila, kapitan, last year eh. Hello, Kap. Oh, nakita namin ang file mo dito, di ba? Gusto ka mag-akto? So, yes, sir. Gusto ko mag-akto. Kailan ka bakante? So, ngayon, sir. Mga 2 weeks pa lang ako sa bahay. Ngayon, sir. Magkano matanimis? Pero, ayaw pa sa nila. Siyempre, may pera na. Yung hindi na importante kay Miss yung pera, importante na yung natin, ang presence natin na nandun, kasama ka sa mga anak. Ngayon, isa-isipin siya, hindi naman tayo naghirap, bakit balik ka na naman kaagad ulit? Kano si Miss sa akin, yes sir, ready ako anytime. O sige, punta ka dito sa Manila. Sabi ka, ito na ang sinasabi ko na after 10 years, ito na lang kulang. Kaya, intindihin mo naman, si Mrs. okay yan, okay talaga. Dati nung una pang bago kami, parang hindi pa niya alam yung nature ng work natin. Kaya kung mag-text siya sa akin, kailangan sagutin mo kaagad. Pero nung pinaintindi ko sa kanya, sabi ko, yung work namin iba. Pag sa barko, mayroong emergency ganyan, hindi namin inintindi yung mga yung mga text. Pagkatapos yung trabaho, saka namin yung titingnan. Yung kung anong maminsay sa pamilya. Kayo man talagang una sa isipan namin. So doon, naintindihan niya. So nung time na yun na ganun, hindi siya nakasukan sa akin na wakang sumakay, ganito. Pumayag siya. Sige, para sa atin. Yun ang ginawa mo. In-explain mo talaga. In-explain ko sa kanya na ganun. So, hindi siya nagtutol. Sabi niya, sige, sapa ka. So, bumalik ako sa Manila. Pasok pa rin sa 10 years yung plan mo, no? Pasig, 2 months na lang eh. October, November, December, 2 months na lang.
Ngayon, pagdating doon, ito na. Pwede sila na-arrange. Pinasampa talaga ako agad. October 14, mga ganun. Basta, hindi ako tumagal. Sampa ka agad. Tapos, sa flight ako, sabi ko, thank you Lord. Yun, sabi ko. So, na ano talaga feelings to? mo nun, sir, na Grabe. talaga sa 10 years? Grabe ang feelings ko. Sinabi ko, wala palang imposible sa buhay natin. No? Kung ano ang gusto mo, na ilagay mo palagi sa isipan, parang sa puso at isipan, nandyan palagi yan. Tapos, pero hindi maganda gagawa ka ng kalokohan na para marating mo yung ano. Yung sa akin, gumawa ko lahat ng tama para makapunta ako doon sa sa gusto kong marating. So, at saka dasal. Yung dasal talaga Dasal. nakakatulong, sir. Huwag natin Malaking tulong kalimutan sa'yo. yung dasal. Kasi, Kasi, within 10 years mo, nakuha mo kagad yung kwan. after, yun, pagdating doon, October, nandun ako. So, tapos ito pang sinabi sa akin ni medyo challenging din. Sabi sa akin, pagdating mo doon, Kap, huwag mo sabihin unang akto ka. Oo. Sabihin mo, pangatlo na, ganito, kay Kapitan. Ngayon, pagdating ko doon, sabi ni Kapitan, ay salamat, dumating ng relevo ko. Tapos sabi ko, Kap, dito. Sabi niya, unang akto mo to, Kap. Sabi ko, hindi, Kap, pangatlo na to. Ay, salamat, wala na tayong turnover. Dahil ito nangyari, sabi ko, patay. Gusto kong bawiin yung sinabi ko, pero iyon talagang bilin sa akin ng opisina. Huwag mong sabihin unang akto ka. Kasi ginawa ka lang namin para makasampa ka. So, sinabi ko, hindi ka, pangatlo na to. Ay, salamat, wala tayong turnover. Turnover sa yung pera, yung trabaho sa Kapitan, gano'n lang din, papeles, ganyan. Ito na rin. Balik na rin ako pares ng dati ng chiefmate hanggang alas 2 na madaling araw, ganito, trabaho, mga email, check-upin ko lahat, ganito. So, sa madaling sabi, dahil sa determinasyon at saka sa dasal, na-survive ko rin yung Kasi yung binigay mong challenges, sir, parang bumalik naman ba? Siguro, hindi yung binibigay ni God kung hindi mo kaya. Hindi mo kayang i-overcome. Kasi nakita niya kaya mo pa rin eh. Eh binalik na naman, pero na-overcome mo naman kahit unang akto pa as a captain. Siguro sabi niya, tulungan ko to. Kasi ito talagang nasa isip, hindi natin to mapigilan kasi may determinasyon talaga to. Sige, tulungan natin. Hindi basta pala yung mga kwan mo as a captain yung ladder to success mo ba na marami talaga mga challenges along the way na nadaanan. Pero nalagpasan mo rin. Napagtagumpayan mo rin. Tapos sir, ano mga ups and down ng bilang or mga challenges bilang isang kapitan sa barko? Ang mga challenges mo para sa akin, kasi kung sa trabaho, nahirapan pa ako nung unang akto sa chiefmate. Yes, sir. Pero nung kapitan ako, so unang akto ko lang kapitan, medyo nahirapan. Nung sumunod na, hindi na ako nahirapan as kapitan. Pag sumasampa nga ako sa kapitan, as kapitan, hindi ko na inisip sino kaya mga tao ko doon. Wala na ako niyan. Kasi pagdating sa barko, ako ang magdadala sa tao. Siyempre kung pagdating sa barko, magulong barko. Yes, sir. Obligasyon ko. Pagdating doon, ayusin natin. Ganito. So, ang mga challenging ko sa barko, yung mga crew. Crew, sir. Crew. Unang-una, mga crew. Kasi as master, responsibilidad ko ang mga crew. Hindi lang sa trabaho, lahat-lahat na. Kaya, nakita mo dito, sinasama ko yung ang Bible study. Yes, sir. Kasi sa akin, pagdating ko sa barko, responsibilidad ko ang physical, mental health, emotional, spiritual, lahat ng ang kondisyon ng mga crew, financial, obligasyon ko yan sa kanila. Parang tatay ka na rin na parang gano'n. Parang kailangan may disiplina, may minsan tulong. Yung mga iba na-misinterpret na minsan kinukorek ko, galit sila. Pero sinasabi ko sa kanila na dito sa barko, hindi tayo dapat na makaway-away. Hindi Yes, sir. pwede na hindi tayo makasundo. Kasi kung tutuusin dito, mas maganda pa yung bonding natin kaysa sa mga kapatid natin ngayon eh. Isipin mo, kung parehas kayo, 10 months na ako. So 10 months ako nakasama yung mga ibang crew dito. Tapos may mga May bago bonding naman. na talaga. May bago na. Yung mga kasama ko na umuwi na, no? Pero sabi ko,
yung bonding na mabuo natin dito, mas medyo matatak pa nga kaysa sa mga bonding natin sa mga kapatid natin, sa mga paryente natin, kahit nasa asawa. 2 buwan na kayo makasama, 3 buwan, balik ka naman sa barko. Mientras dito sa barko, makasama tayo, 9 months o 6 months ba, makasama tayo dito. At tapos, kung hindi tayo makasundo, biro mo, dito sa barko na araw-araw tayo makita, tapos hindi tayo makasundo. So, medyo mabigat Mabigat siya, no? ang trabaho natin. So, pagsampa ko sa barko, una talaga ang gusto ko yung relationship. Relationship ng mga crew, ang relationship ko sa kanila, ang sa kanila sa akin, para mapaayos natin yung good harmonious relationship ng barko. Kailangan natin ang respeto sa isa't isa. Ito proven talaga na kung tayo ay nagre-respeto sa isa't isa, Okay, sir. sigurado talaga na maganda yung maganda ang pagsasama sa barko. There will be happy ships. Ganun. Kahit ako, na-experience ko din yun, sir. Yung hindi ka mag-isip ng masama sa ibang tao. Parang good vibes palagi ba? Kasi, Kahit halimbawa, pagod ka, wala kang tulog. halimbawa, yung isang oiler, tapos galit siya doon sa isang AV, halimbawa. Tapos, pagdating niya, mayroon siya nakita dyan sa libawa na naglalabas siya, tapos mayroon konting aberya doon sa washing machine. Isipan niya kagad, itong AV ang gumawa nito. Kasi may ano na siya doon, may unang hinala siya talaga doon. Tapos kung gano'n ang nasa isip, every time may aberya ka sa buhay mo, may pagkakamali nangyari, ang isipin mo, yung siya ang gumawa. So, yun ang hindi maganda. Buo ng hanggang mag-aaway kayo sa barko. Pero kung sa barko dito na nagre-respeto tayo sa isa, na wala tayong sama ng loob, so walang mangyari mga ganyan na bagay. At saka ako, kahit kapitan ako, nire-respeto ko lahat kahit kadete. Hindi mo kadete. Pero, respeto, pero nandyan din yung Disiplina, sir. barriers. Hindi pwede na yakapin mo, para hindi pwede yan, ganyan. So, dito sa barko, kailangan alam natin yung limitasyon natin. May Pero limitasyon talaga, sir. kung brotherhood, makapatid tayo lahat. Kaya sinasabi ko na sa kanila, basta sundin nyo lang kung ano ang sinasabi ko, kung ano mga instruction ko. Kung makaproblema kayo dito sa barko, sisiguraduhin ko sa inyo, ako ang nasa harap, dito na kayo sa likod. Haharapin ko yan lahat. Pero kung gumawa kayo ng mga Sariling desisyon na hindi kayo nagpapaalam sa akin, paano ko kayo didepensa? Yes, Diba? tama naman. So, kung basta ang tao walang perpekto, lahat tayo ay nakakamali. Kung nagkamali ka, halimbawa, sabihin mo sa akin, Sir, nagawa ko to, medyo nakamali ako. Walang problema yan. Ayusin natin yan. Ako pa rin ang harap dyan. Ikaw sa likod ka. Gusto ko, pag sampa ako, kung sino man ang mga crew on board, kung sino man kasama ko, gusto ko matapos lahat ang kontrata. Di ba? Sinasabi ko sa meeting, ganito na, kung meron tayong hindi nagustuhan na kasamahan, kasi masama ugali niya, isipin natin na yung tao na yon, meron siyang tinutulungang mga pamilya niya doon sa Pilipinas. Kahit anong sama ng loob niya dito, pero meron niyang kabutihan sa sa loob niya, kasi tinutulungan niya yung pamilya niya. So, accept natin na tanggapin natin kung ano siya, kahit hindi man para sa kanya, pero para sa pamilya niya. Kasi may pamilyang May umaasa pamilyang din. umaasa sa kanya.